Kung malapit ka nang mag-renew ng sasakyan at napapaisip ka kung magkano nga ba ang magagastos kapag nag-renew ng rehistro ng sasakyan, pues para sa itong video na to. Okay, so bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin na lahat ng i-share ko dito is based lahat sa aking mga napagdaan ng proseso sa pagpaparenew ng aming sasakyan. Kaya naman wag na natin tong patagalin at simulan na natin to. So ito ang mga dokumento na kailangan mong dalhin sa LTO para ma-renew ang iyong sasakyan. Una, insurance. Pangalawa, certificate galing sa emission center. Pangatlo ay ang photocopy ng iyong OR and CR. Okay, so bago kami pumunta o dumiretso ng emission center, dumaan na muna kami ng M. Luwilier para mag-avail ng CTPL insurance. So yes, pwede kang kuha sa M. Luwilier ng CTPL insurance at kailangan mo lang ipakita ang OR at CR ng iyong sasakyan. At ang binayaran namin sa CTPL insurance na inavail namin ay nagkakahalaga lamang ng 606 pesos. So pagkakuha namin ng insurance, dumiretso na kami sa emission center. So dito naman sa emission center, pagpasok mo syempre magbabayad ka muna. At ang binayaran namin dito nasa 840 para sa mga light vehicle. So itong presyo na to is hindi to fix guys. So depende siya sa mga emission center sa lugar nyo kung magkano yung singil nila. So dito sa amin dito sa pinunta namin emission center is nasa 840. So pagkatapos ko magbayad is pinapasok na nila yung sasakyan sa loob for inspection. So ito guys, bago kayo pumunta ng emission center, siguraduhin yung i-check nyo lahat ng mga ilaw sa sasakyan nyo. Una-una dyan is yung brake light, headlight, tsaka yung turn signal lights. Tapos yung sa akin, dito yung reverse light ba tawag doon o parking light na tinatawag. And bukod sa mga ilaw ay syempre dapat meron kayong early warning device, yung kulay red tsaka kulay yellow. Sa akin kinumpleto ko na para walang maging problema. Tapos i-check nyo rin yung wiper ng sasakyan nyo kung gumagana kasi chinecheck din nila yan. So based sa nakita kong inspection na ginawa nila sa sasakyan, una-una talagang tinitingnan nila is yung mga ilaw, yung brake light, headlight, signal lights, lahat yan tinitingnan. Chinecheck nila kung may pundido o kumpleto ba yung ilaw. Tapos ang isa pa nakita kong chinek nila is yung suspension. Chinecheck nila yung suspension, front tsaka rear. And after nun is yung brake ng sasakyan, yung preno niya, kung makapit pa yung preno. Then after nun, yung emission test na. So after nun, mabilis na lang din naman. Nakapasa naman yung sasakyan. So meron na siyang certificate na galing sa emission. So binigyan na kami ng certificate. Kaya dumiretso na kami sa LTO branch. So dito sa part na to, ang advice ko bago kayo pumunta ng LTO, magpa-photocopy na kayo ng mga documents na na-acquire nyo. Yung insurance, yung certificate galing sa emission center na pasado yung sasakyan nyo, and yung photocopy ng OR and CR nyo. Kasi sa LTO, ang kukunin nila is yung photocopy ng OR, CR, yung original copy ng certification galing sa emission. At yung sa part ko, ang kinuha nilang copy ng insurance yung original copy na binigay ng M. Luwilier nung nag-avail kami ng insurance sa kanila. So buti na lang pinapotocopy ko yung insurance. And pag okay na yung mga document mo, pag meron ka ng mga photocopy ng mga document na nakuha mo, yung mga insurance and yung certificate, pwede ka na pumasok sa LTO. Ipasa mo siya sa receptionist ata yung tawag doon. Basta yun nandun sa bago ka makapasok sa loob ng LTO. I-check nila yung document na meron ka for renewal ng registration. So pag okay na lahat, bibigyan ka ng number, papasok ka na sa loob, then papasa mo lang so kung anong number ng window mo siya ipapasa, sasabihin naman yun. Tapos ayun, maghihintay ka lang. Wala ka naman gagawin kundi maghintay na tatawagin yun sa cashier para magbayad. So ang binayaran ko dito sa LTO ay nagkakahalaga ng 1,610. At pag may bagong OR ka na, ibig sabihin tapos na ang renewal process mo. So recap tayo sa mga nagastos ko sa renewal process na pinagdaanan ko. So unang-una is insurance sa M. Luwilier na nagkakahalaga ng 606 pesos. Then next is emission center na binayaran ko 840 pesos. And last, binayaran ko sa LTO is 1,610 pesos. So ang total na nagastos ko dito sa renewal ng sasakyan is nasa 3,056 pesos.
Okay, so itong total na nagastos ko dito sa renewal ng sasakyan is hindi siya fixed price. So nakadepende pa rin sa inyo kung saang insurance company kayo kukuha o kung anong klaseng insurance ang kukunin nyo. So yung Emil Villar kasi is yung pinakamura na pwedeng pagkuhanan ng City Fair Insurance. And next is yung sa emission center naman. Nakadepende din yon sa presyo ng sisingilin sa emission center. Kasi hindi ko alam kung pare-pareho yung rate nila o kung merong mas mura o mas mahal. Since yun lang din naman yung pinupuntahan naming emission center. So yung fixed price lang dito ay yung babayaran nyo sa LTO, which is yung 1,610. So ang video lang naman na ito is para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang pwedeng magastos nyo sa pagpaparenew ng sasakyan ngayong 2026. Kaya naman kung nakatulong ang video na to, i-click mo na yung like button and subscribe for more videos.